Gaano ba kaseryoso ang Marcos administrasyon na habulin o hanapin ang mga korap regarding sa flood issue na yan? Nagpagawa pa siya ng parang customer service para mismo na ang mga tao, ang mga mamamayan na mag-report sa kanya regarding sa anomalya sa flood control. Gaano ba talaga sa kaseryoso mga kaibigan? Inalathala niya na ang 15 ka mga contractors. Pero ibinigay niya na ba ang mga personal na mga tao o mga pangalan ng mga tao doon? Gaano ba kaseryoso ang gobyernong ito? Bakit until now hindi pa rin nila kinuntak si Mayor Magalong? Wherein alam naman natin for 2 weeks ang dami nag-i-interview regarding sa issue ng flood control na marami nang nagbibigay ng mga ebidensya kay Mayor Magalong. Pero bakit ang Malacanang mga kaibigan ay parang tahimik at binabaliwala ang mga pronouncement ni Magalong? Kung isipin natin mga kaibigan, kung ikaw seryoso ka, resolbahin ang problemang ito, may isang tao dyan na binibigyan, pinifeed ng maraming ebidensya, bakit hindi pa rin ipinapatawag ng Malacanang? Well, mamaya mga kaibigan, pakinggan natin ang pahayag, ang interview kang Mayor Magalong regarding sa issue na yan. Kung ipinatawag na ba siya ng Marcos administrasyon? Willing ba ang gobyerno talaga na resolbahin ang flood control na ito? At saka mga kaibigan, bakit walang tiwala si Mayor Magalong kung ang mag-imbestiga ang Kamara at ang Senado? Ayaw niyang ibigay ang mga ebidensya na hawak niya ngayon sa Senado at Kamara. Bakit until now, ang Marcos administrasyon ay hindi pa rin kununtak si Magalong, wherein seryoso nga ba talaga silang resolbahin ang issue na to o nagpapapugi lang ang administrasyon na ito? Well, ito po yung pahayag at interview ni Mayor Magalong mga kaibigan. Ilan po ba itong mga nasa listahan nyo na sinasabing palpak na flood control projects? Well, kinoconsolidate pa namin lahat. At in due time, sasabihin namin. Mabuti pa siguro, i-release namin after. Pag na-consolidate na namin lahat. Kasi maraming nagsasubmit sa akin eh. You mean, ilalabas nyo po kagaya ng ginawa ng Pangulo, publiko ay makikita? Pinakamaganda siguro si Pangulo na maglalabas. Papadala na lang namin sa kanya. Isasabit namin sa kanya. Di ba? Dito sa interview nito mga kaibigan, mismong si Mayor Magalong ay nag-offer na kung ipapatawag, ibibigay niya. Kung hingin ng Malacanang. Pero mamaya mga kaibigan, sa dulo ng interview talaga, dyan mo malaman at makita na hindi interesado ang Marcos administrasyon na ipatawag or kunin ang mga ebidensya na hawak ni Mayor Magalong. Wherein mga kaibigan, 2 weeks na yang ini-interview, kaliwat kanan na mga interview kang Mayor Magalong regarding sa flood control issue. Pero yun na nga, 'di ba? Narinig natin mismo sa PCO, secretary na si Jose Castro, na kung may ebidensya ka, ipakita mo para pang galit. Oo. Kung seryoso sana ang Malacanang mga kaibigan, nandiyan si Mayor Magalong, dapat sana nakipag-coordinate na, kinontak na si Mayor na, Mayor, kung ano man yung mga hawak mo, mga ebidensya, ilatag mo dito sa akin para pangalanan at bibirahin na natin yung mga korap na politiko. Pero until now mga kaibigan, wala. Kaya minsan maisip natin, ano ba to? Ano ba to? Seryoso ba tong gobyerno na to or nagpapapogi lang? Okay, pero kailan po ninyo ipapadala sa Pangulo ang mga listahan na ito? Conforme kung subject to his availability. Although nagpasabi na ako. Okay, pero nagsabi na po ba sila na ready silang tanggapin kayo kung kailan? Wala pa. Nahihintay ko nga kung... mga kaibigan. Wala pa rin tugon ang Malacanang na makipag-coordinate o makipag-contact ang Mayor Magalong. Tapos, seryoso ba talaga? May gulay. Ang kwan. Hopefully, siguro in the next, hopefully next week. Baka next week. Okay. But Mayor, may we know kung ano po itong mga... Kasi kung naman si very enthusiastic naman si Presidente na makatanggap ng mga impormasyon. Okay, but initially sir, ano po ang response? 'Di ba? Ang Presidente mga kaibigan, naghahanap ng impormasyon regarding sa mga reports ng mga publiko, sa mga mamamayan. Wherein ang Kamagalong
halos buong Pilipinas na meron na siyang hawak na ebidensya kasi maraming nag-feed sa kanya mga mayor o ano-ano pa dyan na mga ebidensya. Pero bakit ang Malacanang ayaw nilang kunin o kontakin si Mayor Magalong? Base na sa pronouncement ni Mayor Magalong mismo, hindi pa siya kinukontak. 2 weeks na yan or 3 weeks na yata na panay interview kang Mayor Magalong regarding sa flood control issue, pero ang Malacanang hindi pa rin siya kinukontak. Sa Malacanang, nung nagpasabi kayo na gusto nyo makausap ang Pangulo at ihain sa kanya yung mga ebidensya na meron kayo? Wala pa, naghihintay pa ako ng feedback. Okay. Naghihintay pa ako. Sir, may we know kung ano-ano itong mga klaseng ebidensya na hawak ninyo? Are these documentary evidence directly linking some lawmakers sa kickback sa mga proyekto? Ayan. Yes. Mostly mga anomalies pa. Tapos makikita mo na lang doon siguro kung sino yung mga potential na mga lawmakers na makikinabang doon. No? Opo. Anomalies like, ano po mga example nito, sir? Ano ba mga scheme itong pinag-uusapan natin? Katulad yan, yung mga overpricing ng mga sheet piles, ano? Yung paggamit ng, let us say, ang gusto nilang dapat na ilalagay na sheet piles, yung mga Z na hot rolled, pero ang gagawin nila, ang ilalagay nila yung mga cold form lang. Kumbaga, instead na yung mamahalin, ida-downgrade nila kasi nga yung mga contractors, naghahabol din sila ng mga ibibigay nilang porsyento. Ano? Kasi nga malaki nga yung hinihingi ng mga politiko sa kanila. Grabe, no? Kaya hahabulin nila ngayon kung sakasakali man na... Ang problema dyan, mga kaibigan, yung ang bibilhan ng mga materials, contact na, dyan na yan. Magkakaalaman na talaga dyan. Nga doon pa lang sa pagbili ng mga materials, may kickback na agad doon, may porsyento na yan. Sa laki ng porsyento ba na, hindi naman kasali doon sa program of work yung porsyentong ibibigay nila eh. Opo. Kaya ang una kong tanong sa kanila kung 30% na lang ang naiiwan, anong gagawin nyo? Sir, isa substandard namin. Let's say, for example, kung yung sheet pile na gagamitin is Z, gagamitan na lang namin ng U, yung U-type, gano'n. Kaya dadayain nila katulad yung dun sa isang photo ng isang dike, no, na nasira sa Northern Luzon. Isipin mo ba na ang lumabas doon isang metro na sheet pile. Tanong ko kagad na ilan ba dapat ang lalim niyan? Sabi sa akin sir, mga 6 meters, yung iba 9 meters. Paano lumabas na 1 meter, tinaputol? Sir, hindi po talaga mapuputol yan unless puputulin mo. Ibig sabihin, grabe, talagang 1 meter lang ang nilagay. 6 meter tapos ang ginawa 1 meter lang. Kasave na agad ng 5 meters. So sa 5 meters na yon, ang dami kayang materials na magamit doon wherein hindi na naibigay yun kasi 1 meter lang ang ginawa. So malaki ang savings na naman. Grabe. I'm sorry sir, ang mga nakakausap nyo dito ay mga kontratista mismo na sinasabi sa inyo kung mga ano kontratista, mga kontratista mismo. Okay. Pero sir, may nabanggit din kasi si Senator Lacson na sinasabi ina-arbor daw po yung mga proyekto kapag na-award na kukuhanin. Totoo. Have you heard the same scheme, sir? At baka may iba pa na... Yes. Oo. Maraming scheme kasi yan, Maraming scheme George, yung scheme na talagang kukuha sila ng contractor. Pero kung yung congressman contractor, yun, mga arbor talaga siya ng lisensya. Yeah. Tapos o-opera na lang niya yung gagamitin yung lisensya ng isang contractor, tapos sasabihin na lang niya, bigyan na lang kita ng royalty. Ayan. 3% na royalty. Tapos sasabihin na lang niya na bibigyan na lang kita ng project na multi Grabe, no? Yung tipong may contractor, iba talagang may-ari, pero parang hiramin niya ang pangalan. Multi-purpose building para at least kumita ka naman. Yan yung kongrehista na contractor. Grabe. Meron naman yung talagang kongrehista na hindi contractor, so maghahanap sila ng contractor ngayon. At
conforme rin yan sa sources nila, yung source ng pondo. Pwedeng nanggagaling sa taas o kaya dun sa kanilang pork barrel. Grabe, no? Kung pork barrel, yan, sariling-sarili nila yan. Pero kung galing sa taas, ang pondo, may hatian yan. 25% aakyat, babalik sa taas. My God. Nandyan na ngayon yung pass-through, o tinatawag, o parking fee. Kumbaga, yung pondo galing sa taas, tapos sasabihin, kung sino ang nakikinabang na distrito, yung congressman doon, tatanggap yun ng 5 to 10%. Tapos, yung implementing agency gets around 7%, 3% doon sa mga SABAC, Bids and Awards Committee, tapos another 3% doon sa mga winning bidders, kasi ay losing bidders, kasi nga rig bidding yan eh. Assuming na 4 yung natalong bidders, o bibigyan na lang sila nung winning contractor na 3%, o hati-hati na kayo dyan. Oh my But God. Mayor, Tapos yung 1%. Opo. Oh. Yung binabanggit nyo pong Sige lang, okay. yung 25% po na sinasabi nyong aakyat sa taas, saan po itong taas sa itong binabanggit nyo? Up to what level? Well, ang sinasabi nila sa akin, mga APRO, sabi nila sa akin. Bahala na kayo siguro. Kilala nyo naman siguro kung ibig sabihin ng APRO. APRO, sir, meaning sa mga committee, sa Senado at saka sa Kongreso. Your guess is as good as mine, George. Well, anyway, sir, meron po kasing sinasabi na, well, hinahamon kayo na humarap sa mga investigasyon. Nakatanggap na ho ba kayo ng formal na imbitasyon? Yan. Sa mga Wala pagdinig? pa naman. Wala pa. Wala pa naman. Oo. But if you receive an invitation, you are ready to bring those evidence, sir? Ay, hindi ko dadalhin sa kanila yung ebidensya. Magdadala. Hindi ko, bibigay ko doon sa investigating agency. Bakit, sir? Bakit hindi nyo dadalhin sa kanila? Trust issue yan eh. Ayan. So yun na nga mga kaibigan, narinig na natin mismo kung ipapatawag si Mayor Magalong either sa Kamara or sa Senado na mga flood control hearing, ay hindi niya daw ito isusumiti ang kanyang mga ebidensya na hawak niya. So in other words mga kaibigan, magkaroon ng hearing ang Blue Ribbon Committee sa Tuesday kang Senador Marcoleta. So if ever ipatawag sa Mayor Magalong, hindi niya daw i-release ang kanyang hawak na mga ebidensya. So saan niya ito i-release mga kaibigan? Sinabi na nga kanina na willing siyang i-release ito o ibigay sa presidente. Pero yun na nga mga kaibigan, 2 to 3 weeks ng mga kaliwat kanan na interview regarding sa pagbulgar o sa paghisiwalat ni Mayor Magalong sa scandal dyan sa flood control, until now, hindi pa rin siya ipinapatawag ng Malacanang. Kaya minsan naisip natin mga kaibigan na seryoso ba talaga itong Malacanang o nagpapapugi lang sa publiko? Kasi kung seryoso ka, bakit hindi mo agad ipatawag ang mga taong may malaking knowledge regarding sa corruption na yan? Katulad kay Mayor Magalong, ang daming pinifeed na ebidensya sa kanya. Pero why until now, ang Malacanang hindi pa rin ito kinokontak? Narinig naman natin, si Mayor Magalong ay willing na isumiti ang kanyang hawak na ebidensya sa Malacanang. Puwera lang sa Kamara at sa Senado. Oo. Pero bakit until now, hindi pa rin siya kinokontak ng Marcos administrasyon? Sino ba nag-iimbestiga, di ba? Unang-una, pagkakatiwala mo ba kung ikaw George, pagkakatiwala mo ba yung ang nag-iimbestiga, yung sila mismo yung mga sangkot? Sir, Ayan. another... So, yun po mga kaibigan. So, ito lang masabi ko dyan mga kaibigan. Kung seryoso ang Malacanang o Marcos administration na sugpuin o mahabol yung mga korap na politiko, bakit hindi pa siya nag-create ng private agency para mag-investigate sa issue na yan? Di ba dapat ganun? Gagawa ka agad ng komisyon para... Actually mga kaibigan, yung BECC sana, yun sana ang komisyon na angkop or tugma swak sa issue na to. Paano? First executive order ng presidente, tinanggal agad yun. So yun dapat, mayroong gagawing komisyon para ibang agency mag-imbestiga sa issue na to. Wherein kung isipin natin mga kaibigan, no, kung ako ang presidente, katulad ni Mayor Magalong, malaki na ang knowledge niya regarding sa corruption sa flood control na yan o sa mga proyekto na yan sa gobyerno. O siya ang atasan mo.
siya ang maging leader na maging private na mga kukuha ng mga private investigator para maresolba ang issue sa corruption sa flood control. Pero bakit nakikita natin, yun na nga, isiniwalat ng presidente, may 15 contractors daw, pinangalanan na ba kung sino ang mga taong yun? Wala, pangalan lang ng contractors company. May mga tao na willing tumulong sa presidente. Katulad ni Mayor Magalong. Bakit hindi pa rin kinontak? Willing naman tana si Mayor Magalong, mga kaibigan. 'Di ba? So, ito ang tanong, mga kaibigan. Seryoso ba ang Marcos administrasyon na resolbahin ang isyong ito? Or nagpapapugi lang para for the next survey, mataasan naman ang trust rating? Kayo na po ang humusga, mga kaibigan. Kasi minsan nakikita na natin Nakikita natin na more on PR na ang nangyari sa gobyernong ito. Wherein kita-kita na ang mga issue, ang skandal sa flood control, may tao na marami ng knowledge, marami ng hawak na ebidensya, bakit hindi pa rin ito kinukontak? Ano ang ginagawa ng presidente? Nagawa na siya parang kontak or customer service na parang kontak o 888 or 9999 or 911 na doon pwede mag-report kung mayroong nalamang anomalya regarding sa flood control. Bakit doon pa siya kumukuha ng information wherein ang information na hawak ni Mayor Magalong mismo ay information galing sa mga mayors or mga nasa gobyerno nagtatrabaho na may alam din sa mga korupsyon. Sinabi na nga mismo ni Mayor Magalong na hinuhold niya kumbaga pinadagdag pa ng marami. So para finalize pa niya ang mga ebidensya hawak niya. Yun na nga, 'di ba? Mas marami na siyang hawak na ebidensya, bakit hindi pa rin siya kinuntak ng gobyernong ito? Ayan. So, diyan natin makita, mga kaibigan, kung seryoso ba talaga ang Marcos administration sa sa pagtugis sa mga korap na politiko. Wherein, mismo na nga, sa bibig ni Mayor Magalong, mostly sa mga involved ay mga congressman. We don't know kung sino-sino yan. Maybe alam niya na yan, pero ayaw niya lang isawalat ang mga names. Diba? So, napakahirap kung ang mag-imbestiga ang Kamara, pero mas may tiwala ako kung ang mag-imbestiga ang Senado. Lalong-lalo na si Senador Marcoleta ang mag-imbestiga. So, we're hoping na sa Tuesday ipatawag ito si Mayor Magalong, base na rin sa maraming mga information na hawak niya regarding sa corruption. Then, I'm hoping na magkaroon siya ng trust kang Senador Marcoleta na mismo doon niya na ibigay ang mga ebidensya. Ayan po. So, yan po ang ating abangan, mga kaibigan, sa Tuesday. Kung ipapatawag ba to si Mayor Magalong sa Blue Ribbon Committee, at isiwalat niya ang kanyang mga nalalamang mga information kung sino ang mga taong involved sa corruption. Ayan. We're hoping na sa Tuesday ay may mga name drops na, mga pangalan na name drops na involved sa corruption. Yan ang ating abangan sa Tuesday, mga kaibigan. So, I think that's it, mga kaibigan. I'm hoping na sana ang issue ng flood control ay magkaroon malan ng magandang outcome at meron talagang mga tao na managot sa perwisyong mga proyekto na dahil sa korupsyon. Yan ang ating aabangan sa investigasyon na gagawin ng Blue Ribbon Committee. So, ito ang tanong, mga kaibigan, na iwan ko sa inyo. Seryoso ba ang gobyernong ito na resolbahin ang issue sa korupsyon o hindi? Kasi nakikita natin parang pakitang tao lang. PR lang ba to? May isang tao may raming alam na sa korupsyon, may mga hawak na ebidensya, bakit hindi pa rin nila kinontak? Diba? So, yan lang po ang ating video sa araw na ito. I hope nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe. Until next time, mga kaibigan. Bye-bye.